Hi guys! Welcome back to my channel. Before ko basahin ang kwento natin ngayong gabi, ay gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng tagapakinig at sa walang sawang suporta. Happy New Year po sa inyong lahat, and don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Kakayanin mo bang mag-night shift sa isang opisina na kung saan tuwing gabi ay may nagpapakitang kaluluwa na hindi matahimik? Ang sender natin today ay si Kuya Marco at ito ang story niya. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ako po si Marco. Isa po akong night shift employee sa isang maliit na opisina sa Ortigas. Accounting firm po ito at kadalasan ay mag-isa lang ako tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Tahimik ang buong floor, sarado ang ibang opisina at kami lang ang may ilaw. Nung una, sanay na po ako. Routine na lang ang pag-check ng emails, pag-aayos ng reports at pag-inom ng kape para hindi antukin. Tahimik, pero normal. Hanggang sa isang gabi, may napansin po akong kakaiba. Bandang alas 11 na ng gabi, habang nakatutok ako sa monitor, bigla kong napansin sa gilid ng mata ko na may maliit na aninong dumaan sa hallway papunta sa mga cubicle. Akala ko po noon ay pagod lang ako o baka reflection lang ng ilaw. Hindi ko na pinansin. Pero kinabukasan, nangyari ulit. Gabi na naman, pareho ang oras, pareho ang pwesto ko. May dumaan na naman, pero dismal, mas malinaw. Mukhang bata. Maliit ang katawan, parang nasa 6 o 7 taong gulang. Nakayuko lang siya habang naglalakad. Kinilabutan po ako, pero pinilit kong mag-isip ng rason. Baka anak ng janitor, pero alam kong tapos na ang linis nila bago mag-alas 10. Lumipas ang ilang gabi at mas naging malinaw ang pagpaparamdam. Minsan, may maririnig akong mahihinang yapak sa carpet kahit siguradong mag-isa lang ako. Minsan naman, kapag tumatayo ako para kumuha ng tubig, may makikita akong maliit na bakas ng kamay sa salamin ng conference room. Parang may dumampi. Isang gabi po, napansin kong nakabukas ang isang swivel chair sa dulo ng hallway. Yung upuang siguradong nakatupi at nakaayos bago ako umupo sa desk ko. Unti-unti po itong umiikot, dahan-dahan, na parang may kakasakay lang. Doon po ako unang nakaramdam ng takot na hindi ko maipaliwanag. Pinilit ko pa ring magtrabaho, ayaw kong magpatalo sa isip ko. Pero bandang alas 2 ng madaling araw, habang nagtatype ako, bigla kong naramdaman na parang may tumatayo sa tabi ko. Hindi ako agad lumingon. Ramdam ko lang na may presensya, mababa, tahimik at sobrang lapit. Nang lakasan ko po ang loob ko at tumingin sa kanan ko, wala po akong nakita. Pero sa monitor ko, sa itim na screen ng email draft, may refleksyon. Isang bata. Maputla ang mukha, basa ang buhok na parang galing sa ulan, at ang mga mata niya ay nakatingin diretso sa akin, hindi sa screen. Hindi siya nakangiti, hindi rin galit. Para siyang naliligaw. Napatayo po ako agad, nanginginig ang mga kamay ko habang paulit-ulit kong sinasadi sa sarili ko na hindi ito totoo. Kinabukasan, kinausap ko po ang isang matagal ng empleyado sa opisina. Tahimik lang siya noong una hanggang sa banggitin ko ang tungkol sa bata. Bigla po siyang napahinto. Sabi niya, bago pa raw itayo ang gusali, may lumang residential area roon at may batang nasagasaan sa tapat ng lote noong gabi ng malakas na ulan. Hindi agad napansin ng bata dahil madilim at walang tao. Simula raw nang magbukas ang opisina, may mga night shift na umaalis agad, hindi tumatagal, at halos pare-pareho ang sinasabi. May batang nagpaparamdam, palakad-lakad, parang naghahanap ng kasama. Ngayon po, hindi na ako nagna-night shift mag-isa. Kahit may overtime, pinipili ko na lang umuwi na. Pero minsan, kapag napapadaan ako sa building at nakatingin sa mga ilaw sa itaas,
may pakiramdam pa rin akong may batang nakasilip sa bintana, naghihintay na may pumansin siya. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pakikinig.